PBA just had a crazy week. Tingnan mo na lang gaano ka-ironic ang mga nangyayari sa mga teams gaya ng Ginebra. They lost to Rain or Shine, hammered their sister team San Miguel Beer, but lost to Blackwater. Speaking of crazy stuff, we had 3 players na umiscore ng 50 or more points. Jason Adams ng SMB, Justin Browley ng Barangay Ginebra, at ang last ay magugulat kayo dahil hindi import kundi isang local player. It's Arvin Tolentino of Northport with 51 points, and that was against which team? Oh, Converge Fiber Xers na ang isa sa mga assistant coaches ay sila kay Danny. Teka. Danny ay indirectly made a farm team remark against Northport because 2 fans bash his son, Dave, for not signing the offered contract. And because of that, Northport seemed to be motivated to beat Danny I's Converge team. Nanalo ang Northport 135-109 and Arvin Tolentino dropped 51 points. Tinanong siya nila JJ at Rico Meyerhofer kung na-motivate ba siya sa sinabi ni Danny I, and he said, Bro, totoo ba na motivate kayo sa sinabi ni Danny I? Hindi naman, sa ako, personally, hindi ako nakapokus doon. How cute! Of course, we know he is lying a little bit. If your team was called a farm team and you are the known leader ng iyong koponan, of course, in some way, masasaktan ka. But of course, it was Danny I, and he is one of the respected person in the PBA. So, normal lang siguro yung naging comment rin ni Arvin. Ngayon mga kahupis, pag-usapan naman natin ano ang maaaring maging epekto ng 51 points ni Arvin Tolentino. Alam naman natin na ang ganitong klaseng performance ay tatatak sa kahit anumang team sa PBA at sa liga within Asia. Una, increased market value. Ang ganitong klaseng standout performance ay tiyak na magtataas ng kanyang market value. Ang mga PBA teams, pati na rin ang mga koponan mula sa ibang bansa ay maaaring maging interesado na kunin siya, na maaaring magresulta sa mas magandang kontrata o mga offers mula sa iba pang mga liga. Kung noon ay tinrade siya, ngayon malamang nasa radar na siya ng mga lahat ng teams, hindi lang sa PBA kundi sa Asia. Pangalawa, leadership role. At 28 years old, Arvin is in his early prime and showing a lot of improvement sa laro niya. At dahil sa mga improvement na ito, rookies and other players look up to him to be the leader and be a sample paano i-improve pa ang mga laro nila and be the best version of themselves. That is sweet. Pangatlo, another Gilas consideration. Nakita naman natin mapasama si Arvin sa Gilas noong Asian Games kung saan sila ang nanalo ng gold medal. At masasabi natin na with his last performance, he might get another crack lalo at isa siyang versatile big man which is kailangan ngayon sa international basketball scene. Actually, his game reminds me of, Randy Del Campo. He has post-up, smooth drive moves, mid-range at 3-point shot. Complete, di ba? He is an RDO na kulang sa haplos. Hehehe, just kidding RDO. Pangapat, endorsement and sponsorships. Kasabay ng pagtaas ng kanyang popularity ay ang posibilidad na makakuha ng endorsements at sponsorship deals. Ang mga brands ay maaaring maging interesado na kumuha sa kanya bilang endorser dahil sa kanyang kasikatan ngayon at impressive performance. Panglima at huling maaaring maging impact nito ay ang pagtaas ng kanyang trade value. Di natin maitatanggi at alam ko sa inyo mga kahupis ay napapaisip kung sa ganitong performance ay matitrade ba siya. Well, it is possible na pwede siyang matrade. Alam naman natin na hindi maganda ang nagiging reputation sa PBA ng kanyang team, Northport, dahil sa mga nagawa nilang trades noon, gaya na lang no kina Pringle, Romeo, Herndon, Jamie Malonzo, at alam ko may iba pa. Kaya mapapaisip ka na lang talaga. Pero I think the trade that happened between Ginebra and Northport mukhang lamang tumataas na in favor of Arvin Tolentino. Yes, nag-champion ng Ginebra with Malonzo, but now na manipis na sa big man ng Ginebra, I think nakakamiss na si Arvin Tolentino. Aasa yata ang mga ibang fans dyan. Speaking of Northport, naging usap-usapan ng hindi pa din pagpirma ni Dave Ildefonso sa nasabing franchise at dahil dyan nagkaroon siya ng hate at negative comments. Kung kaya to the rescue sila kay Danny. Kung gusto nyo panoorin, nandyan yan sa aking description box. Bye muna mga kahupis!